pinako ka na, kamay at pa. Pero una yung sakit, yung pagpasan mo ng krus. Tapos lalakarin mo, halos 2 kilometro, init, ang nararamdaman mo. Pag pinako ka na, kailangan sumigaw ka na hanggang gusto mo. Kasi para yung sakit ba, hindi mo masyadong maramdaman. Noong 1985, habang nagtatrabaho ko sa nung palapag na building, nagpipintura din noon sa Tarlac yun. Nung nasa itaas na ako ng building, bigla akong nadulas. Mula sa ikatlong palapag, pababa. Ang nasambit ko lang noon ay Diyos ko, himala. Hindi ako nabalian ng buto, hindi ako nasugatan, o galos lang. May biglang pumasok sa isip ko na papasalamat sa ating Panginoon sa pagkaligtas ko sa aksidente na yon sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Yung inisip ko kung paano yung ginawa kay Kristo, no? Pasan-pasan yung krus. Sabi ko, ako, ordinaryong tao, hindi pa man sinasaktan. Bago niya pinasan yung krus, pinagbubugbugan na siya, pinagpapalo, pinaglalati. Mas mahirap talaga. Ako nga, ilang minuto lang nahihirapan. Yung una kong panata, 9 years yun, salamat, panata ng pasalamat. Nung natapos yun, tinuloy-tuloy ko na. Hindi pa ako gumaganap na Kristo noon. Pero nung gumanap na ako bilang Kristo, yung mga dasal ko na hindi naman nagtatagal, binibigay ng Panginoon. Halimbawa, yung nagkasakit yung anak ko, 50-50. Pinagdasal ko siya. Kahit madaling araw na, nagdasal ako. Dahil wala na talaga, hindi na maisalba ng mga doktor. Pinagdasal ko na lang siya. Wala mang isang oras, nasurvive yung anak ko. So maraming types of flagellants. Merong yung nagbubuhat ng krus, sa Kapampangan mamusang krus, and then mamalaspas. So iba't ibang klase yan, and then meron pang isa na hindi siya carrying the cross. Naglalakad siya, nakaganon yung cross. Nakatali yung both arms, and then naglalakad yung magdarame. It involves various reasons among the flagellants. Kaya na napakalalim na pamamanata, and which involves mortification, no? But it's a cultural practice na hindi talaga sanctioned ng church. So even if marami ng attempts to tone down or talagang it's a mas dumarami ngayon, no? Yung mga namamanata. Kaya yung mga dasal ko, mahirap talagang ibigay ng ating Panginoon. Naglalakad lang ko. Kaya nga nasabi ko, talagang kailangan mo sacrifice mo yung sarili mo para makamit mo yung hinahanap mo sa sarili. That is connected sa spirituality ng mga Pilipino, no? Yung kailangan maramdaman sa laman, no? Like yung yung sa Quiapo, yung nakaluhod na pumupunta sa altar. Kapag yung katawan involved, it expresses deeper meaning compared to words lang. Mas nagiging makahulugan dahil involved yung yung nagpapalaspas sila, mas ramdam nila yung nakikiisa sila sa nangyari na dumadamay, kaya nga magdarame. So yung extreme lang, yun nga, yung napunta sa pagpapapako. Panata lang kasi sa amin, alam namin na tama yung ginagawa namin. Pero kung iisipin natin, kung nasa Bible nga yung sinasabi ng mga pari na yun, dapat noon pa pinatigil na. Kung kailan dumami yung mga namamanata, nagpapapako, nagpapadugo, doon sila kumilos. Pero ngayon, yung mga ibang pari na yung tradisyon yung yan, hindi na mawawala, sabi nila. No? Wala na kaming magagawa dyan. Pero kung may panata kayo, kailangan sundin nyo yun.
kung hanggang kailan nyo gusto. Pero yung pagpapako sa krus, yung ginawa kay Kristo, bawal yun. Ang mga Pilipino ay gumagawa ng ganitong tinatawag nating disciplinary or devotional practice. Depende ito sa kanya-kanyang paniniwala, sa kanya-kanyang relasyon sa Diyos. Ang simbahan, hindi ito sinasabi na gawin ng mga tao. Yung mga deboto talaga or gustong talagang magkaroon ng tinatawag na isang paraan to ng penance na pakikihati nila sa paghihirap ni Jesus. Dinidiscourage ito ng simbahan sapagkat ito ay ginagawa ng ibang deboto taon-taon dahil ito ay kanilang panata. Ang pagpapanata o ang pagdebosyon ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapalo mo sa katawan mo o paghihirap. Mas pinopokus ng atensyon ng simbahan ang paggawa sa iba't ibang paraan ng pamamanata o pagdidebosyon na hindi mo sinasaktan o pinahirapan ang sarili mo. Sa mga namamanata, yung tuloy nyo lang kung may talagang pinagdadasal kayo. No? Ang gusto ko lang, pag namanata kayo, ito sa inyong puso. Pagpapatuloy ko pa rin. Kasi yung utak at saka yung katawan, magkaiba eh. Kahit iisa lang yung katawan mo. Eh. Yung utak kaya mo eh, pero yung katawan talagang bumibigay na. Itong taon na ito, magpapapako pa rin ako. Pero hindi ko sasabihin na ito na yung huli ko. Hanggang makakaya ko, gagawin ko.